May kasabihan, lokohin mo ako minsan, kahihiyan mo yon. Lokohin mo ako ng 2 beses, kahihiyan ko na yon. Kung may kakayahan si Putin na makaramdam ng kahihiyan, siguradong dumadaloy na ito sa buong katawan niya ngayon. Nakakahiya ang nangyari sa Russia sa isang paliparan sa Kursk. Doon, itinago ng Russia ang isa nitong fighter jet sa likod ng isa sa pinakamahusay na sistema ng depensang panghimpapawid ng bansa. Pero parehong winasak ng Ukraine ang dalawa. Una ang isa, tapos ang isa pa. Natupok ang isang sandatang itinuturing na hindi mapipigilan. 2 beses nang niloko ang Rusya sa ilang drone strike lang. Nakakahiya ito, nakakababa ng dignidad. Pero parang naging normal na yan para sa Rusya nitong mga araw na ito. Dumako tayo sa paliparan ng Kalino. Matatagpuan mga 7 kilometro, silangan ng sentro ng Kursk. Baka pamilyar ka sa oblast na yan. Diyan nangyari ang pinakamalaking kahihiyan ng Russia sa digmaan sa Ukraine hanggang ngayon. Noong Agosto 2024, naglunsad ang Ukraine ng kontra-imbasyon at nakasakop ng ilang daang kilometro kwadrado ng teritoryo ng Russia. Bagamat napigilan ang imbasyong yon, bagamat naitaboy rin halaunan ang imbasyong yon, ipinakita nito na ang Kursk, isang rehiyong nasa hangganan. Isa sa mga pinaka-vulnerableng oblast sa buong Russia. Sa Russia. Ngayon, muling ipinamuha kay Putin ang pinakamalaking dahilan ng kanyang kahihiyan. Mula nang simulan ang kanilang pananakop, ginawa ng Russia ang Kalino bilang isang paliparang gamit kapwa ng sibilyan at militar. Matatagpuan doon ang paliparan ng Kursk-Vostochny. Ngunit nakatago sa Kalino ang isang base militar ng himpapawid na sumusuporta sa mga aktibidad ng abyasyon ng Russia. Pinoprotektahan ng ilan sa mga pinakaabanting depensa sa himpapawid. Ang base militar na ito ang tahanan ng mga fighter jet at bomber, naglulunsad ng mga misil at mga glide bomb papuntang Ukraine sa malaking bahagi ng digmaan. Kailangang may aksyon ang Ukraine sa base na yon. At noong ika-21 ng Hulyo, kumalat ang balitang ginawa nila yon. Malupit ang mga pangunahing detalye. Ang ika-15 Separate Artillery Reconnaissance Brigade ng Ukraine, nakilala rin bilang Black Forest, nagsagawa ng isang nakamamatay na pag-atake gamit ang drone na sumira sa 2 sa pinakamahalagang sandata ng Russia. Bumagsak ang isang MiG-29 fighter jet sa mga pagsabog na labis na nakakahiya para sa Russia. Mas malala pa, winasak ng mga drone ng Ukraine ang Panzer S-1 air defense system na dapat protektahan ang jet. Sa isang iglap, winasak ng Ukraine ang 2 mahalagang target nang mawala sa Russia ang isang combat aircraft at short-range air defense system na nagpoprotekta sana sa Kalino airfield laban sa banta ng Ukraine. Isipan mo yan, sandali. Ang layunin ng air defense system ay sirain ang mga papalapit na misil o drone. Inilagay ng Rusya ang Panzer S-1 sa Kalino. Akala nilang magagawa nito yon. Hindi nito nagawa. Ang sandatang pangharang sa mga drone ng Ukraine ay nasira rin ng mga iyon. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon para sa sumunod na atake na sumira sa MiG-29. Tulad ng sabi natin, nakakahiya. Inanunsyo ng General Staff ng Ukraine ang pag-atake sa Telegram at nagbabala ng posibleng kasunod. Kasabay ng post ay may video na malinaw na nagpapakita ng pag-atake na hindi na maitatanggi ng Russia o gamitin ang karaniwan nitong palusot na drone debris kung bakit nakaabot na naman ang mga drone ng Ukraine sa isa pang base ng Russia para tamaan ang mahahalagang target nito. Ang video na tumatagal ng humigit kumulang 50 segundo ay nagsisimula sa mga bahagi ng reconnaissance work at pagpaplano na isinagawa bago ang pag-atake. Makikita natin na natukoy ang base, pati na rin ang MiG-29 at Panzer S-1 na siyang magiging target ng Ukraine. Nakikita natin ang nagliliyab na MiG-29, senyales ng matagumpay na pag-atake na gustong makita ng lahat. Pero ang tunay na highlight ay nasa huling ilang segundo. Makikita sa drone ng Ukraine ang Panzer S-1 na nasa tutok ng drone. Isa ito sa best air defense system ng Russia. Maring isipin mong iikot ang sistemang yon at paulanan ng mga misil ang drone. Pero hindi. Papalapit ang drone na di alam ng air defense system. Naputol lang video bago tumama ang drone. Pero malinaw ang mensahe. Hindi na protektahan ng Panzer S-1 ng Rusya ang MiG-29. Pero tila, wala itong silbi, hindi kayang tumapat sa drone ng Ukraine. Lehitimong sistema ba ito? Isang plane lang ba ito? Mahalaga ba yon? Tinaman ng Ukraine ang airbase sa Kursk kahit maigpit ang seguridad. At walang nagawa ang Russia. Lalong masakit kapag tinitingnan na ang mga numero. Hindi lang basta nawala sa Russia ang 2 mahalagang sandata. Nakakahiya na ito. Talagang mataas ang halaga ng mga ito. Isang MiG-29 fighter jet. Nung panahon ng Soviet, gumastos ang Russia ng halos $25 milyong sa paggawa ng mga eroplanong ito. Ang Panzer S-1 ay nagkakahalaga ng halos $20 milyong. Kaya napilitan ang Russia na tanggapin ang kabuang pagkalugi na $45 milyong dahil sa matinding suntok na pinakawala ng mga drone ng Ukraine. At huwag kalimutan na ang mga drone na nagdulot ng pinsala ay nagkakahalaga lamang ng maliit na bahagi ng halagang ito. Hindi pa kinukumpirma ng Ukraine kung anong mga drone ang ginamit nila sa pag-atake sa Kursk. Ngunit maaari nating ipalagay na ang halaga nito ay nasa mababang daan-daang libo lamang para sa pag-atakeng ito na malaking balik ng puhunan. Hindi pa kasama rito ang mas malaking epekto sa operasyon ng pagkawala ng mga asset. Mas mahina na si Kalino ngayon dahil nawala ang Panzer S-1. Kaya mas madali nang tamaan ng mga drone ng Ukraine ang mga target. Bukod pa rito, ang pagkawala ng MiG-29 ay nangangahulugang may isang plataporma na mas kaunti nang magagamit ang Russia sa paglulunsad ng misil at glide bomb. Dahil dito,
mas kaunti ang pinsala sa Ukraine kapag wala itong pressure mula sa himpapawid. Mas makakatuon ito sa pagdulot ng pinsala sa mga puwersa ng Russia sa lupa. Kaya ang Hulyo 21 ay hindi naging magandang araw para sa Russia. Ngayon, alam mo na ang estilo ng pag-atake ng Ukraine. Hindi sila madalas mag-focus sa isang lugar, tulad ng nangyari dito. Habang nasusunog ang kagamitan sa Kalino, malakas ring umatake ang mga drone ng Ukraine sa ibang bahagi ng Russia at mga sinakop na teritoryo. May kumpletong ulat ang Euromaidan Press sa Horly na nasa sinakop na rehiyon ng Kherson. Winasak ng Ukraine ang Busol S radar station. Hindi ginagamit ang istasyong ito para tulungan ang depensang panghimpapawid ng Russia. Sa halip, ginagamit ito ng militar ng Russia para subaybayan ang mga target sa dagat. Malamang sa Dagat Itim at Ilog Dnipro. Dahil wala na ang sistema ng pagmamanman sa baybayin, hindi na matutukoy ng Russia ang mga pandagat na drone ng Ukraine papunta sa mga sinakop na teritoryo sa Crimea. Sa Luhansk Oblast, winasak ng Ukraine ang imbakan ng bala malapit sa Kundryusya at isang logistics depot malapit sa Davidivka sa Donetsk. Target din ang Zaporizhia matapos sirain ng mga drone ng Ukraine ang 2 control post. Isa sa Kamyanske at ang isa pa sa Kumar. Hindi lang paliparan ng Kursk ang dapat nilang isipin. Tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang logistics warehouse sa Popovo-Popovoloshchi, Kursk Oblast. Isa itong gabi ng takot at kabiguan ng air defense ng Russia. Tampok sa palabas ang MiG-29 at Panzer S-1. Pero hindi lang sila ang tampok. Parang nakaugalyan na ng Ukraine ang pag-atake sa mga paliparan ng Russia. Ilang araw bago inanunsyo ang pag-atake sa Kalino, sinabi ng Ukraine na matagumpay silang nasagawa ng precision drone operation sa paliparan ng Saki sa okupadong Crimea. Ang pag-atakeng ito na tinarget na ng Ukraine dati ay ginamitan ng mga in-upgrade na bersyon ng Hornet drone na ginagamit ng Ukraine sa kanilang kampanya ng logistics lockdown na idinisenyo para ihiwalay ang Crimea. Nagliyab ang isang Su-24M. Kaya 2 fighter ng Russia ang nawala sa loob ng 1 linggo. Ginamit ba sa Kursk ang bagong bersyon ng Hornet o ibang drone ang ginamit ng Ukraine? Hindi sinasabi ng Ukraine. Hindi na rin nila kailangan sabihin. Ang nasusunog na MiG-29 at nawasak na Panzer S-1 ay nagsasabi ng lahat ng kailangang sabihin ng Ukraine. Pero ngayon, handa na tayong sumisid ng mas malalim. Bakit mahalaga ang pagtumba sa high-value target? At ano ang epekto ng pag-atake ng Ukraine sa Russia sa mas malawak na konteksto ng digmaan? Sasagutin natin ang mga tanong na yan maya-maya. Una, pinapanood mo ang Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ngayon ang tamang oras para pindutin ang button at i-enable ang notifications para hindi mo mamiss ang susunod naming ilalabas. Balikan natin ang 2 sistemang sinira ng Ukraine sa Kalino. Alam mo na, ang MiG-29 at Panzer S-1 ay mga target na malaki ang halagang pinansyal. Nag-iiwan na naman ang mga pag-ataking ito ng panibagong butas na aabot sa milyon-milyong dolyar sa pondo ng digmaan ng Russia. Ang halaga ng mga sandatang ito ay nasa kanilang kakayahan. Ngayon, hindi namin sasabihin sa inyo na ang MiG-29 ay isang pandaigdigang nanghihibabaw na fighter jet na kabilang sa pinakamagaling na kayang ilaban ng kahit anong bansa. Malayo pa ron, isang fighter jet na nagmula pa noong panahon ng Soviet. Ang MiG-29 ay dinisenyo bilang isang air superiority fighter noong dekada 70 at nilayon na maging panlaban sa nuwi bagong F-15. Ayon kay Odin, may 20 uri ng jet na ito at hindi tiyak kung alin ang tinamaan ng Ukraine sa Kalino. Ang pangunahing detalye ay ang fighter jet na ito ay may 1,500 kilometrong saklaw sa labanan. Kapag may panlabas na tangke ng gasolina, maaabot ang pinakamataas na bilis na 2,400 kilometro kada oras. Pwedeng lagyan ng iba't ibang missile at bomba. Pero karamihan sa mga iyan ay hindi talaga mahalaga pagdating sa kung paano ginagamit ng Rusya ang MiG-29 laban sa Ukraine. Kahit na may malaking kalamangan ng Rusya sa bilang ng mga fighter jet, ginagamit ng Rusya ang karamihan sa kanilang mga fighter para magpakawala ng mga missile at glide bomb sa Ukraine. Mula sa likod ng mga frontline tulad ng sa Kursk, mas mabuti kung ito ay wala sa teritoryo ng Ukraine. May magandang dahilan para dyan. Sinubukan ng Rusya magpadala ng fighter jet sa Ukraine sa simula ng pananakop. Ngunit nakita nilang dosi-dosi ng jet ang napabagsak habang binubomba ang mga target sa Ukraine. Sa ngayon, 438 sasakyang panghimpapawid na ang nawala sa Rusya laban sa Ukraine. Malaking bahagi nito nawala nung unang subok nilang makuha ang tradisyonal na kataasan sa himpapawid. Ang mga MiG-29 kasama ng marami pang ibang Russia na mga fighter ay kabilang sa mga unang nawala at kinailangan ng Rusya na mabilis na magbago ng paraan kung paano nila ginagamit ang kanilang mga fighter jet para magkaroon ito ng epekto. Kaya nag-isip ang Rusya ng estratehiyang pambobomba mula sa likod ng frontline. May benepisyo ito na mailalayo ng Rusya ang kanilang mga fighter jet sa abot ng depensa sa himpapawid ng Ukraine. Kahit na ang kapalit nito ay kailangan manatili ang mga jet sa mga paliparan na malapit sa Ukraine para makapagpakawala sila ng kanilang mga misil at glide bomb. Gayunpaman, handa pa rin ang Rusya na tanggapin ang kompromisong yon, lalo na kung titingnan ang bisa ng glide bomb na yon. May paniniwala ang ilan na ang glide bomb attacks ang huhubog sa susunod na yugto ng digmaan. Ayon kay Forbes, ganyan daw ang mangyayari. Ayon kay Vikram Mittal sa isang artikulo noong Hulyo 1, unti-unting pinapalitan ng glide bomb ang tradisyonal na artilyera bilang pangunahing sandata laban sa mga kuta. Ganito ang sitwasyon para sa magkabilang panig. Sa Rusya, ang tuloy-tuloy na paggamit ng glide bomb ay pinapahintulutan silang bombahin ang mga pamayanan ng Ukraine mula sa malayo gamit ang lumang FAB bomb na may wing kits para sa mas malawak na saklaw at katumpakan. Ano ang kinalaman nito sa MiG-29? Nakakasira lang ng Ukraine. Ang fighter jet na iyon ay nakabase sa Kursk na isang rehiyong malapit sa hangganan.
Halos sigurado na ginagamit ng Rusya ang nasirang fighter jet na yon bilang bahagi ng kanilang estratehiya sa pambobomba mula sa himpapawid, baka sa Sumi at karatig lugar ang focus. Sa pamamagitan ng pagpapatumba nito, nagbigay ang Ukraine ng matinding dagok laban sa estratehiyang panghimpapawid na lalong inaasahan ng Rusya. Bukod pa rito, nagpadala ang Ukraine ng mensahe na walang fighter jet na ipadadala sa Kalino ang magiging ligtas na maaaring magpilit sa Rusya na bawiin ang iba pa nilang eroplanong pandigma. Mula, mababawasan nito ang epekto ng kampanya ng missile at glide bomb. At narito naman ang Panzer S-1. Isa ito sa pinakamahalagang air defense system ng Russia sa kanilang arsenal. Ayon sa Tyora, dapat isa ito sa pinaka-epektibong panlaban sa mga drone ng Ukraine. Portable at pwedeng ikarga sa truck, kaya madaling mailipat. Ang lakas ng Panzer S-1 ay nasa versatility nito. Pinagsasama ng sistema ang mga misil at isang pares ng otomatikong 2A38M 30mm na anti-aircraft na baril para magkaroon ito ng napakataas na posibilidad na makapabagsak ng target. Ayon sa Army Technology, ang posibilidad nito ay 70 hanggang 75%. Hindi malinaw kung ito ay based sa performance na mapapatunayan o sa pahayag ng Russia. Kapag fully loaded ang Panzer S-1, may 1,500 bala ang mga baril nito na maaring mag-iba mula armor piercing, fragmentation at high explosive na bala. Kayang magpaputok ng 700 bala kada minuto at abot ng 4 na kilometro, may kasama itong 12 57E6 na air defense missile. Hindi tungkol sa firepower ang punto namin. Ito ay tungkol sa pagiging versatile. Dapat kaya ng Panzer S-1 labanan ang lahat ng armas ng Ukraine, mula missile hanggang drone, dahil sa dami ng uri ng bala na pwedeng pagsamahin ng mga gumagamit depende sa sitwasyon. Gayunpaman, nabigo ang Panzer S-1 sa Kalino. Alam natin na may estratehiya ang Ukraine para sirain ang Panzer, kaya regular silang nagpapadala ng grupo ng drone laban sa mga sistemang ito. Simple lang ang ideya rito. Lumika ng maraming target, kaya nalilito ang Panzer kung saan babaril. At kahit makabaril, kulang ang firepower nito para mapigilan lahat bago may isang drone na makalusot. Pero mukhang hindi yon ang nangyari sa Kalino. Maaring walang radar o sira ang radar ng Panzer S-1 sa base, kaya hindi nito nakita ang drone ng Ukraine. Mas nakakabahala pa ito para sa Russia. Maaring hindi ganun kahusay ang Panzer S-1 sa pagdepensa laban sa drone attacks. May palatandaan na ang huling posibilidad nga ang totoo. Noong Pebrero, iniulat ng Pravda na nabawasan ng kalahati ang Panzer surface-to-air artillery at missile systems ng Russia dahil sa pag-atake ng Ukraine noong 2025. Nawala ang 50% ng inventaryo sa isang taon na nagpapakitang hindi kasing husay ang Panzer S-1. Gaya ng sinasabi ng Russia, ang pagsira sa Panzer system ay may estratehikong layunin. Ayon sa SSU ng Ukraine, iyan ang dahilan kung bakit ang sistematikong pagsira sa mga Panzer system ay may estratehikong layunin para mabutas ang depensa sa himpapawid ng kalaban at makagawa ng koridor para atakehin ang mga target sa malalim na likuran nito. Dahil dito, mas epektibo ang operasyon ng depensa ng Ukraine laban sa mga base militar, bodega, paliparan at iba pang pasilidad ng mga mananakop. Pero ang totoong balita dito ay 50% ng mga sistema ang nawasak. Iyan na ang lahat ng kailangan nating malaman tungkol sa Panzer S-1. Isa man ito sa pinaka-advanced na close-range air defense ng Russia, hindi pa rin ito napipigilan ang mga drone ng Ukraine na patuloy na umuunlad. Sa Kalino mismo napatunayan yan. At muling napahiya ang Russia dahil isa na namang mamahaling air defense system ang nasira ng isang drone na mas mura ng maraming beses ang halaga kumpara sa paggawa ng depensa. Dahil sa dami ng nawalang Panzer ng Russia, napilitan silang gumamit ng hybrid na sistema na pinagsasama ang iba't ibang ground launcher para sa missiles. Iyan ay palatandaan na hindi lang nawawalan ng Panzer S-1 ang Russia. Kaso, hindi rin nila kayang palitan ang mga ito. Patuloy lang itong pinapahina ng Ukraine. At bawat Panzer na nawawala ay nagdudulot ng mas malaking kahinaan. Kaya, ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa Russia? Sa kabuuang larawan ng digmaan, ang pagkasira ng isang MiG-29 at Panzer S-1 sa isang base ng himpapawid ng Russia ay nakakahiya. Pero hindi naman ito magtatapos ng digmaan. Mas nababahala si Putin dahil ipinakita ng pag-atake na kulang ang depensa sa himpapawid ng Russia. Lumalagpas pa ito sa Panzer at sumasaklaw sa bawat sistema na mayroon ng Russia sa kanilang arsenal. Ipinaliwanag ni Thomas Whittington na isang Fellow of Military Sciences sa Royal United Services Institute ang problema. Hindi akma ang Russian Air Defense sa kanilang layunin. Malinaw ito. Hindi sila nakahanda para tukuyin, subaybayan at labanan ng ganitong uri ng pag-atake. At maliban na lang kung magkakaroon ng malaking pagbabago sa disenyo ng air defense system ng Russia, mananatili itong ganon. Pahayag ni Whittington, sa madaling salita, hindi kayang harapin ng mga depensang ito ang mga drone at hindi mawawala ang problemang iyon. At kung kailangan mo ng ebidensya tungkol dyan, magbibigay kami ng isang numero, 174. Iyan ang bilang ng mga Russian air defense system na nawasak sa unang 5 buwan ng 2026. Ayon sa United 24 Media, noong Hunyo 5, umabot sa 5.4 bilyon ang halaga ng pinsala sa Russia, bukod pa sa pagkawala ng isang MiG-29 na hindi na mapapalitan. Hindi sa hindi kayang gumawa ng Russia ng fighter jet, pero matagal nang hindi ginagawa ang MiG-29. Kung magpadala ang Russia ng bagong jet sa Kalino,
Maaring ito ay mas mahal na modelong masyadong mahalaga para ipagsapalaran o lumang MiG-29 mula sa umiiral at tumatandang inventaryo nito. Wala sa dalawa ang ideal para sa Russia. Ayaw nitong ipagsapalaran ang modernong fighter jet sa simpleng pagpapalipad ng missile at glide bomb. Bawat pagbagsak ng Soviet era na eroplano ay nababawasan ang jet stock ng Russia para sa ganitong gawain. Pinalalala pa ito ng isa pang problema. Patuloy na umuunlad ang drone technology ng Ukraine habang tila hindi sumasabay ang depensa ng Russia sa modernong drone warfare. Noong ika-17 ng Hulyo, iniulat ng United 24 Media ang paggamit ng Ukraine ng mga frontline FPV at deep strike UAVs ay nalampasan na ang markang 1 milyong strike para sa 2026. Sa ganitong bilis, posibleng umabot sa 2 milyong drone strikes ang Ukraine bago matapos ang taon. Lalo na ngayon na 70% ng lahat ng strike ng Ukraine ay isinasagawa gamit ang mga sandatang ito. Mukhang gumagana kahit saan ang paraan na gumana sa Kalino. Makatuwiran para sa Ukraine na lalong umasa sa estratehiyang ito habang tumatagal ang taon. Ayon sa Wall Street Journal, tumatanggap na ng real-time satellite intelligence ang mga sundalong Ukrainian na nagbibigay daan sa kanila na matukoy ang mga target at mag-ayos ng mga pag-atake ng mas mabilis kaysa dati. Baka yun ang nakita natin sa Kalino. Maaring ipinakita sa Ukraine ng satellite intelligence na lantad ang MiG-29. Agad nilang pinadala ang mga drone para sirain yon. Mas mabilis dumarating ang mga oportunidad ngayon. Pinapapita ng Ukranya na kaya nitong tumutugon gamit ang nakamamatay na puwersa. Isang bagay ang tiyak, napahiya na naman ang Rusya nang subukang itago ang fighter jet sa likod ng isa sa pinakamahusay nitong air defense system. Ngunit pareho lang din silang nawasa at tuloy-tuloy lang ang kahihiyan para sa kanila. At least ang mga target na ito ay winasak ng mga drone. Yan ay maintindihan ng Rusya kahit di sila masaya. Sa ibang lugar, ginagamit ng Ukraine ang mga poste ng bakod para baguhin ang frontline. Nalilito ka ba? Alamin mo kung anong ibig naming sabihin kapag pinanood mo ang video namin. At kung nagustuhan mo ito, tandaan mong mag-subscribe sa Military Show dahil tinatalakay namin bawat mahalagang pag-atake ng Ukraine sa Russia. At salamat sa panonood!